Hey guys, welcome back sa BR Backyard, and for today's video, ipapakita ko ulit sa inyo kung paano natin pinagtitake ng astig dewormer yung ating mga may kamalanos na guppies, mollies dito sa BR Backyard. Bali, ginawa na natin to dati. Naipakita ko na sa mga previous videos natin kung paano ko ba ginagamit yung astig dewormer. Kasi yung astig dewormer, gamot talaga siya para sa mga manok. So, pang deworm siya ng mga manok. Pero ngayon, papakita ko uli para sa mga ilan pang mga nagtatanong kung paano ko ito ginagamit sa mga isda natin. And yung astig dewormer kasi, nabibili siya sa mga bentahan ng feeds ng manok or mga agri-supplies na malapit sa inyo. Tanong nyo lang yung astig dewormer tablet. Tapos, naghahalaga itong siguro mga 8 to 10 pesos each. So, ganito yung itsura ng astig dewormer. Ayan. Kulay green yung tablet niya. Tapos, meron kasi siyang content na levamisole, and may nabasa tayo sa internet na yung levamisole effective na pampuksa sa mga bulate. So kung interesado kang malaman kung paano ko ginagamit ito sa mga isda natin, just keep on watching. Dati ang paggamit ko dito sa astig dewormer ay dudurugin ko lang dito sa ating dikdikan ng bawang ang isang tablet. Tapos hinahaluan ko siya ng tubig pag durug na. Kapag nalusaw na siya sa tubig, tsaka ko siya nilalagay sa mga tanks natin. So, i-medicate ko siya ng 3 days, tapos after 3 days, water change tayo ng 40 to 50%, then repeat the process. Ngayon naman, ganito yung ginagawa ko sa kanya. Dudurugin natin yung astig dewormer tablet hanggang pinong-pino. Kapag pinong-pino na, tutunawin natin siya sa tubig. Lalagay natin siya sa isang container na malinis. Yan, lalagay lang natin dyan. Dami pang natira. So, lagyan natin tubig. So, konting tubig lang yung ilalagay natin. Tansyahin nyo na lang kung gaano kadami. Basta, yung saktong may bababad lang natin yung pellets natin. Dahil dyan natin ilalagay yung mga pellets natin para pasipsip yung tinunaw na gamot ng astig dewormer. So, ayan. Tunawin lang nating mabuti. Kapag, na siya, nahalo ng mabuti, pwede na tayo maglagay ng pellets. Ang usual na ginagamit ko dito sa ating mga mollies and guppies is yung Koi King or kahit anong pagkain ng koi. Pero ngayon wala tayong available, kaya itong Okiko na lang. Lagay lang natin yung mga pellets ng Okiko Platinum dyan. Kung ilang piraso yung kailangan nyo. Tapos, pasipsipin nyo lang ng astig dewormer. Tansyahin nyo na lang kung gaano kadami yung kailangan yung pakainin. So, ayan, ganyan lang. Hayaan ko lang ng ilang minuto dyan. Kapag inabsorb na niya yung astig dewormer, pwede na natin pakain sa mga isda natin. After ilang minuto, at ganito na yung itsura ng mga pellets natin, dark green na siya. Kung sa tingin nyo na-absorb na niya yung astig dewormer, pwede na natin siyang i-direct feeding sa mga alaga nating isda na suspetsya mo merong Camallanus worms. Tansyahan na lang sa pagpapakain ng pellets kung ilan sa tingin mo yung kaya nilang i-consume. Ayun yung pellets. Natatakot pa sila kasi nandito tayo. So, nilagyan natin yung full gold guppy natin kahit walang signs of Camallanus, pero okay lang naman yun kasi para lang sure na hindi na sila magkaroon. So, ayan, ganyan. Kakainin lang nila yan hanggang sa makain na nila yung mismong gamot na hinalo natin sa pagkain. Lagyan din natin kung ating metal snake skin, violet tail. Ayan, 3 piraso lang yan. Nilagay natin sa ating MSS BT. Ayan, lapitan. So, ito kasing mga to, takot sa tao, kaya hintay pa nila umalis ako. Dito muna tayo sa pea dirt. Yan, pea dirt nating prone sa Camallanus. Kasi nakakuha tayo ng pea dirt sa isang breeder na may dalang Camallanus. Pero okay lang naman yun kasi kaya naman natin gamutin yan, di ba? So, ito yung sila yung mga breeders na kung nakikita nyo sa mga previous Camallanus videos ko. Ayan, thriving pa rin naman sila. Lagyan natin ng 5 piraso kasi marami-rami sila. Thriving pa rin naman sila at healthy pa rin naman. May ilang mga namamatay pero napansin ko kasi na kapag ang Camallanus sa katawan ng ating mga guppies is severe na,
or yung mapapansin mong sobrang dami na dun sa puwet nila ng bulate, medyo nangihina na yung isda. Kapag nag-treat ka ng stick dewormer, napapansin ko na mas nag-worsen yung situation. Mas lumalala siya, tapos nangihina, tapos yung iba, hindi na kinakaya na mamatay. Pero yung iba naman, kahit paano nakakasurvive pa. So ayan, hayaan lang natin silang kainin yung mga treated na pellets. Lagyan natin lahat kahit yung mga nasa tub. Kasi sobrang bilis talagang kumalat din itong Camalano's. Ang Camalano's worms nga pala, nabasa ko sa internet, nakukuha daw siya sa mga dapnya, sa mga moina, magna na nakakain or infected ng Camalano's eggs sa katawan nila. So kapag nakapagpakain tayo sa mga alaga nating isda na mga ganong klaseng crustaceans, katulad ng magna, moina, dapnya na carrier ng egg ng mga Camalano's worms, ayun, dun pumapasok sa katawan nila. And yung mga Camalano's worms kasi, kaya medyo mahirap silang alisin. Nasa loob sila ng tiyan, kaya mas mainam daw talaga kung ipapatake natin sa kanila yung dewormer, yung levamisole. And tiyaga lang kasi hindi sila ganun kabilis tanggalin. Kapag ginamot natin sila ngayon, hindi naman sila matatanggal agad. After 1 week, nandyan na naman sila. So ako, ginagawa ko, once a week talaga nagpapakain ako ng ganitong may dewormer na ano. Pero wala namang masamang effect sa kanila, kaya mini-maintain ko na lang. Syempre, hindi pwedeng di natin bibigyan itong mga PKBM natin. Naubos yan sa Camalano's. Ayan sila. Ubos na ubos sila sa Camalano's worms. Pero itong mga natitira, healthy naman na sila kung mapapansin nyo. Ayan. Diba? Sobrang takaw nila. Healthy naman na sila, kaso sumasabay nga lang talaga yung klima natin. Medyo gloomy, tapos malamig yung tubig, kaya medyo nagkaka-problema pa rin tayo sa kondisyon ng mga tubig natin. So yun guys, ganun lang kadali magpakain ng pellet na merong stick dewormer para sa mga alaga nating isdang may Camalano's worm sa katawan. So prefer ko na gumamit ng floating pellet kaysa sinking pellet, kasi pag floating pellet, mas nakikita natin na kinakain talaga nila yung mga pellets na binigay natin sa kanila. And aside from that, pwede natin silang pasobrahan ng pakain kasi floating naman to, tapos para siguradong makakain lahat ng isda na ginagamot natin, tapos yung makikita nyong lumulutang-lutang na lang at hindi pinapansin after ilang minutes, pwede na nating tanggalin. Ang may advice ko lang sa mga bagong fish keepers na nagkaroon ng isda na merong Camalano's or nakabili ng isda na merong Camalano's worms, may advice ko lang na wag mo silang isasama directly doon sa main tank mo or sa iba mong mga alagang isda. Mas mainam na i-quarantine mo muna, or mas maging mapanuri na lang tayo sa mga bibili nating isda, dahil talagang hindi maiiwasan yan kapag infected ang isda na nabili natin. And may mga breeders talaga na hindi rin aware na infected na isda nila, kasi minsan itlog pa lang yung nasa tiyan ng mga isda natin, tapos nag-a-appear na lang to na bulate doon sa bandang anal nila kapag mature na yung Camalano's worm. So hindi talaga mahirap talaga siyang iwasan. Kailangan na lang natin solusyonan, tapos i-prevent kung meron man tayong magagawang paraan. So ganyan yung method ko ng paggamit or pagde-deworm. Tapos sa pagtitreat naman ng Camalano's, tiyagaan lang talaga. Pwede ka magpakain once or twice a week ng pellet na merong stick dewormer, no? Pero depende sa iyan kung paanong method yung gusto mong gawin sa pagtitreat gamit ang stick dewormer. May iba pa namang way at may iba pa namang mga gamot na pang-treat sa ating mga isda. So ito lang yung way ko, na napapansin ko na effective naman, talagang tiyagaan lang kasi bumabalik sila. So yun lang, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para updated ka pa sa mga susunod nating episode. See you on my next vlog. Happy fish keeping!